Ano yung pwede nyong gawin if ma-experience ninyo yung unstable na RPM? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at magbibigay lang ako sa inyo ng tips or idea na pwede nyong gawin if makaka-experience kayo ng unstable na RPM. Okay, ideally, ang RPM ng ating kotse is maglalaro ng around 800 RPM. Pag yan ay nag-below 800, like for example, pumasok siya ng mga 500, pwedeng maka-experience na kayo ng shaking dun sa ating engine. At kung mataas naman, possible naman na marinig nyo naman yung sasakyan na parang nagre-rev na hindi nyo naman inaapakan yung gas. So ano ba yung mga pwede nyong i-check? So siguro bago natin sabihin natin ano yung dapat nating i-check, ang tanong ko dyan is, naka-check engine ba? Kasi kung naka-check engine yan, ay advice, ipa-scan niyo. Okay, so wag niyo munang galawin, ipa-scan niyo muna. Pero kung wala namang check engine, ang isang question ko ulit dyan is, ano ba yung huling ginawa dun sa sasakyan? So kung yan ba ay nalusong sa baha, naglinis ba kayo, nagpalit ba kayo ng air filter, o kinililing nyo ba yung map sensor or throttle, o nagpalit ba kayo ng spark plug? So maraming ano ba yung huling yung pinalitan? Kasi possible dun muna tayo magpo-focus dun sa huling pinalitan ninyo. Pero kung wala, kumbaga bigla na lang na taas baba yung RPM, so ano ba yung mga pwede nyong gawin o i-check? Okay, isa sa mga dapat nating i-check is mag-focus muna tayo dun sa hangin na ini-intake ng ating engine. So yun, check natin dyan is yung air filter. Kumusta ba yung air filter ninyo? Malinis pa ba? Kasi kung madumi na, palitan nyo na. Okay. Then, susunod natin dyang i-cleaning is map sensor. So, kumusta ba yung map sensor ninyo? Baka naman sobrang dami na ng alikabok or dumi. So, hindi na siya nakakapag calculate ng tama. So, yun. Maganda i-cleaning nyo yan. So, pwede naman kayong gumamit ng mga pang-cleaning sa map sensor. As far as I know, ang pwedeng ipang cleaning talaga dyan is yung contact cleaner. Pero yun, you can use other cleaner naman, it's up to you. Pero pinaka ideal is contact cleaner. So yun, dapat nyo siyang linisin. Then pag nalinis nyo na yan, ang sunod nating i-check dyan is yung ating throttle. Kumusta ba? Baka naman sobrang dumi na ng throttle, o yung parang paru-paro dyan, baka sobrang dumi na. So yun, dapat nyo siyang i-cleaning ng throttle cleaner. So yun, pag nalinis nyo na yan and everything, okay, so kung hindi madumi, well, baka hindi doon ang problema. Pero kung nabuksan nyo na, i-cleaning nyo na. Pero again, hindi to ideal for DIY. You can do it, yes, pero be careful, especially kung maglilinis kayo ng throttle, at yung inyong throttle is yung pa electronic type. Wag na wag ninyong ipe-press o bubuksan yung parang paru-paro dyan o yung nag-o-open. Okay? Kasi medyo sensitive yan. Okay? So yun lang yung pinaka guidelines ko sa inyo. Kung sakali mang ililinis nyo siya, pwedeng harap-likod na lang. So baklasin nyo na lang harap-likod para at least malinis ninyo side to side. So yun, kung nalinis nyo na yan, okay na yung inyong air filter, map sensor, and throttle. Sunod naman, punta naman tayo sa spark plug. So kumusta ba yung spark plug ninyo? Kailan ba huling pinalitan yan? So kumusta yun ninyo? So i-check ninyo. So kung may oil substance dun sa inyong spark plug, well, baka mayroon kayong tagas sa loob ng part ng bulb mo. So yun, kailangan yung i-repair yun. Then check nyo rin yung condition ng spark plug ninyo. Baka naman sobrang sunog na, or hindi na maganda yung form niya, medyo corroded na, or kung ano pa man yung nangyari, hindi na siya yung normal na spark plug. So pag ganun, replace nyo na lang. Okay, then pero kung okay naman, you can clean it. Then yun, check din natin dyan is yung ignition coil, yung wiring ng ignition coil natin, kumusta ba, o yung mismong ignition coil. Then i-check din natin dyan is yung ating fuel injector, kumusta ba. Okay, so kung napalinis nyo na ba yung inyong fuel injector. Now, sabihin na natin okay naman lahat yung component, but still hindi pa rin ganun ka-stable yung throttle natin, o yung yung RPM. So
ano yung pwede nyong gawin? Well, you can do a throttle relearn. Okay? Throttle relearn naman yung gagawin natin. So, kasi naayos na natin yung mga component, no? Yung mga tungkol sa air, tungkol sa fuel, tungkol sa spark. So, sabihin na natin, all set naman, all good naman, walang check engine. So, doon na tayo sa throttle relearn. Okay, so ito sa throttle relearn, medyo madali lang naman yung gagawin natin. So, by the way na, kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press the subscribe button. At kung sa Facebook naman, click nyo lang yung follow dyan sa taas. At kung sa TikTok, click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Now, ano ba yung throttle relearn? So, ang gagawin natin is, kumbaga tuturuan natin yung throttle natin na mag-RPM ng tama. So, ito na yung last phase Kung sakali man talagang okay lahat, baka dito gumana na yan o umayos na o mag-stable na yung inyong RPM. Okay, ang gagawin nyo dyan is i-off din nyo lahat ng component like aircon, radio, basta lahat na nakasaksak, lahat na nagko-consume ng electronic, i-off ninyo. Okay, tatanggalin ninyo. Now, ang gagawin niyo dyan is i-start nyo yung kotse. Okay, and i-start nyo yung kotse, i-on nyo siya nang wala kayong gagawin. I-off nyo siya once na umandar ang inyong auxiliary fan motor. Okay? So, yun yung unang step So, maybe it will last around 10 to 20 minutes. So, i-on nyo siya. Hihintayin ninyo na mag-on yung auxiliary fan motor at mag-off. Then, tsaka nyo papatayin ulit. Tanggal susi Okay, so yun. Pag nagawa nyo na yan, ang next phase naman natin is after siguro mga a minute or mga 30 seconds, i-on natin yung kotse ulit. Still, ganun pa rin, naka-off pa rin lahat I-on natin. Okay, i-start natin sa sasakyan. Then, aapakan naman natin yung gas pedal natin at i-stay natin siya sa 2,000 RPM for maybe 1 to 2 minutes. Okay, as much as possible, 2 minutes. Okay, na naka-stable sa 2,000 RPM. Okay, so medyo control sa pag-gas pedal. Stable nyo. Okay, now, pag na-stable nyo na, okay, for 2 minutes, off natin ulit. Okay, then, lastly, ang gagawin naman natin dyan is, i-on na natin yung aircon. Okay, so pwedeng half yung temperature o yung tinatawag ng thermostat na yan, and yung blower is pwedeng kung 1 to 4, kalahati, so 2. Then, i-on natin yung sasakyan. Maybe around 5 minutes, hayaan lang natin siya. Okay, so pag na-on natin yung sasakyan, hayaan lang natin. Then after that, off natin. Then yun, observe nyo na kung kumusta ba yung RPM ninyo. Kung nag-stable, well, press the like pag nag-stable. Pero kung hindi, I advise, go for your trusted mechanic para i-check kung ano ba talaga yung nagiging problema. Actually, ano naman yan pwede nyong gawin muna tong throttle relearn, okay, bago nyo pakialaman yung kung ano-ano pang mga component. Again, kung walang check engine Pero kung may check engine yan, pa-scan nyo na lang para sigurado tayo mapipinpoint kung ano yung pwedeng problema. Kasi baka ang problema nyo is oxygen sensor. Sadly, yun, medyo may kamahalan yun at medyo need ng special tools para tanggalin yun. So yun mga paps, no, yan yung if ever na mai-experience ninyo yung unstable na RPM, no. Sabi ko nga, ang ideal is around 800 RPM, pero kung bumababa yan around 500 or tumataas yan around 1,500 to 2,000 RPM without pressing the pedal, well, possible may issue yung inyong sasakyan. So yun mga paps, no, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. And don't forget to subscribe nga sa aking YouTube channel. At kung sa Facebook, click nyo lang yung follow. At sa TikTok, click nyo lang yung plus sign para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang video tungkol sa kotse. Salamat sa panood. Keep safe mga paps.